Bago po yung pangyayari na yan na talagang pagtataboy sa atin, noong April 26, nagpunta po kami sa munisipyo ng Bustos para po muli humiling sana na tayo po ay bigyan ng permit para po maidaos po natin ang ating pagtitipon dapat kanina ng matiwasay. So, dahil alam naman po namin na talagang kami ay hindi mapagbibigyan sa naturang permit dahil nga po meron ng pressure, nagpa-receive na lang po kami sa kanila ng mga karagdagang dokumento na kung saan magpapatibay at magpapatunay na ang may-ari talaga pong sumasang-ayon na gamitin po ang kanyang pasilidad para nga po sa pagdaraos ng rally natin dapat kanina. At nagpa-receive po tayo ng authority to use property. During the time na nagpunta po kami doon, siguro binubuo po kami ng mga 8 o 7 katao. Kasama din po ang SMNI, representante ng SMNI. At sa unang pasok pa lamang po namin sa opisina, nakaramdam na ho kami na talagang ipepending kami. Sa regular process po kasi ng pagpapareceive sa isang opisina o sa isang munisipyo, napakabilis po niyan I-receive lang naman po yan, di po ba? Pero during that moment, nagtaka kami bakit sobrang tagal. As in, sobrang tagal. So, inoorasan ko, nung nakaka 10 minutes na, tinanong ko na po yung babae na pinag-aabutan ko ng paparisiban at sabi ko, paano ba yung proseso nila sa pagre-receive? Bakit napakatagal? Kasi kako may hinahabol pa ho kaming oras. So, ang sagot niya sa akin, hinihintay pa ho kasi namin si Sec. Kasi, primero, ang sinabi, merong meeting. So, sige, hintayin natin. So, pumasok po siya dun sa kabilang kwarto. Nagtagal po siya dun ng siguro mga less than 10 minutes. Then, pagbalik niya, umupo siya, inayaan ko lang. So, after another 10 minutes, tinanong ko na naman po na ganito ba talaga yung proseso nyo dito? Kasi nagtataka lang kami, bakit ipapareceive lang napakatagal? Sabi kong ganon. So that moment, sabi niya, sir, pasensya na po kayo kasi po hindi po ako yung nagre-receive niyan. Sabi ko, kung hindi ikaw nagre-receive, bakit ikaw yung tinuro dito? Bakit napakahirap para sa'yo kako na tanggapin yan, i-receive mo lang naman yan. Then you can give it to the mayor. Sabi ko. So, sa punto po na yon, dahil alam ko naman po na siya lang ay napag-uutusan, naghintay na naman po kami ng maybe mga more than 20 minutes. So, hanggang sa pumasok na nga po yung HR nila, I can mention the names, but wait lang po kasi kinuha ko. Tignan ko lang po kung na-send na sa akin. Hindi pa na-send. So anyway, nagpakilala po siya na siya daw po yung HR ng kanilang munisipyo. Pero bago po yon, pagpasok pa lang po niya, ramdam nyo na ho na meron na kaagad na komosyon. Bakit po? Sinino niya po lahat nung naandoon sa loob ng kwarto na yon. So habang sinisino niya, yung iba po doon, may mga nagte-text, siguro na paranoid yung tao, no? Pinagsasaway niya po yon. Meron pa hong moment na parang nakita ko, inaagaw niya pa yung cellphone Sabi, oy, bawal yan, bawal mag-camera dito, ganyan-ganyan, ikaw lumabas ka. Pinapalabas. So nung nakita ko pong ganun yung inaasta niya, at hindi niya ho alam na ang kasama natin is yung iba doon, members of the media, tumayo na po ako. Sabi ko, sir, mawalang galang na, mga kasama ko ho yan. Bakit ho ba parang natetense tayo? Magpapareceive lang naman kami. So sabi, hindi kasi bawal kasi yung dito Bawal yung nagka-camera dito, nagbibideo. Sabi ko, hindi naman po nagbibideo yung mga yan. Tsaka yung mga yan, kasama ko po yan, magpapareceive lang kami. So that time, umupo na po siya. Halata po na siya ay tensyonado, mataas po yung boses niya. At ito pong authority to use property, ayaw niyang i-receive. Sabi ko, ano po ba yung dahilan and what's so special about the authority to use property na ayaw niyo pong i-receive? Ano bang meron dyan? So, sabi ko, wag na po tayong maghugas ng kamay dito. Alam naman po namin na hindi nyo kami bibigyan ng permit. Ngayon, kami, pumuproseso po kami. Kaya po, nagpunta kami dito para magbigay sa inyo ng karagdagang dokumento bilang katibayan po at patunay na yung may-ari po, meron po kaming napagkasundo ang kontrata dyan na gagamitin namin yung pwesto na yan. So, ang sabi ko pa po sa kanya, kung ayaw nyo pong i-receive yan,
baka po pwedeng bigyan nyo kami ngayon na ng explanation letter kung bakit po ayaw nyo kaming bigyan ng permit at ayaw nyong i-receive ang sulat na ang mga additional documents na pinapareceive po namin sa inyo. So, napilitan po siyang i-receive. Actually, napilitan siyang i-receive at good thing na din, blessings in disguise, meron din pagkakamali dun sa address. Ito po yun mga kasama. Siya po mismo ang nag-correct. Nandito pala yung pangalan eh. Sorry po. Siya po mismo yung nagsulat at nag-correct. Ang pangalan niya po ay si Mr. Orly de Guzman. Ha? Oo, Orly de Guzman, isa po tong dating konsehal. Pero at that moment, ang pakilala niya po sa akin, siya po ay ang HR ng kanilang munisipyo. So, ganun pa man, nung nireceive po nila ito, humingi po kami ng dispensa at nagsalita po tayo, na alam po namin na pressure po kayo dito. Alam po namin na ang pagdaraos ng gaganapin naming rally is medyo napakabigat para sa inyo. Pero ganun pa man, sinisiguro po namin sa inyo na kami naman po, hindi naman kami komunista, hindi kami terorista, at lalong-lalong hindi po kami kalaban ng gobyerno. Nais lang ho nating ipahayag ang damdamin ng taong bayan through TAPS Coalition. Inisa-isa ko pa ho yun, transparency, accountability, peace, and security. So after po nun, umalis na po kami. Then, afterwards, noong pong araw ng, check ko po para mas sigurado tayo. Okay. Noong araw po ng same day, between 4 to 5 p.m., between 4 to 5 p.m., may tumawag po sa akin ng 3 beses. Siya po is coming from the Provincial Command of Bulacan PNP. Ang pangalan niya po is si Lieutenant Colonel Desamares. Pero in short, si Sir Bong. So ang sabi niya po sa akin, Sir, paano to? Meron kasing na-receive si PD na sulat coming from the owner na humihingi po ng assistance sa amin. Na tulungan daw po namin siya na wag mapayagang makapasok kayo doon para po magamit yung lugar ninyo, yung property nila para sa gaganaping rally. Ano pong masasabi nyo? Yun po yung sabi sa akin. Ang sabi ko, well anyway, binded naman po ng contract yan. At nagtataka kami, bakit po magrereklamo siya, samantalang galing po kami dyan kanina. Same day. Galing din kami ng 26 doon. Although meron po kaming ginawang kasunduan, nagdalawang isip po siya na pirmahan muna yon dahil ang sabi niya nga po sa amin, may pressure siya, etc. Pero at the end, napapayag po namin siya na mabigyan siya ng kopya at nireceive niya po yun sa ilalim. So yun po yung sinasabi ko. Sabi ko, Sir, kako, wala namang problema sa may-ari. At ang sabi niya, Sir, kasi ayusin niyo muna yung may-ari, siguruhin niyo po na talagang pumapayag siya. Otherwise, igagrant po namin yung request niya. Isi-secured po namin yung area. Sabi ko, sige sir, tignan po natin, wag niyo pong putulin yung communication, hanggang bukas pa naman yan, which is Saturday, tignan natin. So, after nun, tumawag na naman po siya. Yun na naman yung topic namin at tumawag na naman po siya. So, kung titignan po ninyo, nung tumawag po siya sa akin, between 4 p.m. to 5 p.m. na sinasabi niya, meron na daw pong natanggap si PD na request letter na humihingi ng assistance sa kanila para po ikordon yung area, i-secure yung area dahil ayaw niya pong ipagamit. Sa kabila ng pagpapaliwanag po namin na ito naman po is merong kontrata, iginigate niya pa rin po yon. So remember the time, 4 hanggang 5 p.m. Then, following the day, nung kinabukasan po nun, kahapon, dumating po ng madaling araw, umaga, 2:30 in the morning. Okay, dumating po yung mag-aayos ng entablado natin doon, mga 2:30 in the morning. Unfortunately, meron pong sumita sa kanilang mga pulis. So, yung mga tao, dahil nga po medyo mainit na yung situation, natakot. So, nai-report po sa amin yon ng around, sa akin, tulog pa kasi ako noon, nai-report po ng 6:30. And immediately after, pinuntahan ko po mismo yung lugar. So pagpunta ko po doon sa lugar, meron pong nakapark doon na isang mobile from Bustos Police Station. Then meron po siyang
3 pulis na nakadeploy doon. So, in-approach ko po siya at yung mga kasama ko, sinabihan ko na i-record po nila. Kasi actually, I am preparing for a commotion. No, sabi ko, kahit anong mangyari, ang tanging pwede lang nating magamit dito yung evidence, yung record. So, nirecord po ako ng mga kasama ko while approaching them. So, okay naman po yung naging usapan namin. Ang sabi po nila, nagkakandak lang daw sila ng regular checkpoint. Sabi ko, sir, kung nagkakandak po kayo ng regular checkpoint, bakit po yung nagbababa ng gamit dito, bakit po tinakot ninyo? Bakit po pinaalis ninyo? Ang sagot po sa akin, hindi sir, meron din po kasi kaming order na yan pong property na yan, hindi po gagamitin. Guys, during the time, wala pa hong tarpaulin na inilagay yung certain Attorney Jose Cruz na yun hindi pinapagamit at yun ay pribado during the time. So ang sabi ko, sir, meron po ba kayong dokumento na may papakita sa akin na sinasabi ninyo galing sa may-ari na kayo po ay hiningin ng assistance na ito po ay kurdunan at wag ipagamit. Ang sabi niya po sa akin, sir, punta na lang po kayo ng police station. Ang sabi ko, ba't kami pupunta ng police station? Kako nag-ooperate kayo, wala man lang kayong dalang dokumento. So, questionable kako yan. Mabait po sila yung mga police actually, napakabait po nila. Sabi, sir, pasensya na ho kayo, wala kami nadala, pero meron po kaming sa cellphone. So, kinuhanan ko po yung sa cellphone niya na yon. Then, ang una ko po napansin dun, guys, sorry. Ang una ko po napansin dun, ni-receive po yung letter ng certain dali po bibigay ko yung pangalan, ng certain Police Staff Sergeant Eusebio ng 4:26, 7:40 p.m. So nakita po ninyo yung discrepancy. Ang sinasabi nung tumawag sa aking pulis, galing kampo, meron daw na-receive or pina-receive or ibinigay na letter ng assistance, nagre-request yung may-ari na huwag ipagamit sa amin yon. Ayan po ay sa pagitan ng alas 4 at alas 5. Samantalang yung dokumentong pinakita sa amin, na-receive po yan ni Staff Sergeant Eusebio ng 7:40 ng gabi. Ibig pong sabihin, nauna pa nilang nalaman sa kampo na magpapareceive sa kanilang letter kaysa dun sa actual na pagre-receive ng letter. Nakita niyo po yung discrepancy? So from there, kitang-kita natin na isang malaking kalukuhan po yung ginawa nila. And then, after po niyan, binerify po namin yan sa may-ari. Tinawagan po namin. No? At habang kausap po siya, inamin niya po na siya po ay takot na takot. Ang salita niya po is persahan po siyang pinapirma. Doon po sa sinasabi, allegedly, na letter na ginawa niya. So mga kasama, dito makikita nyo, na talagang ito pong rally natin na peace rally na isasagawa, pinirwisyo talaga ng mga durobo. Kitang-kita po natin yan kasi nagtulong-tulong sila mula munisipyo hanggang PNP, no, hanggang yung tao. Imagine ninyo yung tao, isinusuoli na sa amin yung pera, ayaw niya na talaga. Simpleng tao lang sila. Pero sabi ko nga, dyan po natin makikita na kung talagang tayo is gagawan ng paraan para mapigilan po at masuppress ang ating malayang pagpapahayag. Talagang itong mga tao na to, meron po silang kapasidad na gawin yon. Hamakin ninyo, from the top ranks, pababa po ng munisipyo, pinagtulong-tulungan nilang pag-aralan kung paano po tatakutin yung tao para po hindi tayo makapagkandak ng rally doon. Ngayon, ang mabigat na tanong po dyan, sino po kaya yung nasa likod ng mga tao na to? Bakit po parang tila sindikato, mafia yung datingan? Walang kawala Tinatakot yung tao, tapos pinipilit kaming paniwalain dun sa ginawa nilang kalukuhan. So kitang-kita natin, may tinatawag po tayong chain of command. Di ho ba? Pagka sinabi po nating chain of command, hindi gagawin nung nasa ibabayan nang walang matinding utos sa itaas. Hamakin po ninyo dumaan sa Lieutenant Colonel. Pababa po sa Police Staff Sergeant. Sino kaya yung nasa likod ni Lieutenant Colonel? Malamang, it must be the Provincial Director. Ang tanong, sino kaya yung nasa itaas ni Provincial Director? It must be the Regional Director and so on. So ang pinakadulo po nito, tatama po to doon sa tinatawag na pinakamataas po sa kanila. At sino po yan? Sino po yan sa tingin ninyo?
ito po ay ang presidente ng Pilipinas, si BBM. Bakit po? Directly sinabi ho sa amin nung may-ari na ang pressure is galing po sa Malacanang. So, alam nyo, sa totoo lang, ayaw ko po sanang banggitin to, no? Kanina nagkaroon kami ng konting briefing. Hindi ko po pwedeng hindi banggitin ito eh. Mahal po tayo ni Tatay Digong. Bakit ho? Maisog po tayo, kaya po, kahit alam natin na ang Luzon ay balwarte nila, sinubukan po nating magpahayag sa pamamagitan ng mapayapang pagpapahayag ng ating mga damdamin at ating pagdidemand ng transparency, accountability, peace and security. Pero kung titignan po ninyo, obvious na talagang ito po hindi nila papayagang mangyari. Ang tanong po dito ano ba yung kinakatakot nila sa taong bayan? Tayo lamang po naman nagpapahayag ng damdamin natin. Maraming mga issues ang hindi natatalakay. Kung ang command responsibility po natin, meron pong problema yan. Ano pa ho kaya yung maliliit na issue na hindi nabibigyan ng pansin ang kayang iresolba at kayang talakayin? Katulad po ng mga problema sa lupa ng mga magsasaka. Katulad po sa pagtaas ng mga bilihin. Katulad po ng kino-question nating 2 tons na nahuli na shabu sa Alitagtag. Paano na lang po kung lahat ng mga reports propaganda at paano na lang po kung ang lahat ng mga reports may cover up. So may problema po ang bansa natin.